Pare, kung mayroon mang isang bagay na sigurado ako sa buhay na to, yun ay ang pagmamahal ko kay Bantay. Aspin siya, asong Pinoy. 12 taon kaming magkasama. Siya ang pamilya ko dito sa maliit na bahay na minana ko pa kay Lolo sa Bulacan. Kaya nung namatay siya last week dahil sa katandaan, para akong nawala ng isang kaputol ng kaluluwa ko. Inilibing ko siya sa likod bahay. Malawak yung hardin, maraming puno. Pinili ko yung paborito niyang pwesto sa ilalim ng puno ng mangga kung saan mahilig siyang matulog kapag hapon. Medyo malapit yon sa lumang punso ng mga anay na sabi ni Lola dati ay wag daw gagalawin pero hindi ko na inisip. Ang mahalaga, maayos ang huling hantungan ni Bantay. 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng nakakabinging katahimikan. Walang tahol na sasalubong sa akin pag uwi. Walang buntot na iwinawagway. Hanggang kagabi. Mag-aalas 3 ng madaling araw, nagising ako sa isang tunog. Isang pamilyar na tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Isang kaluskos. Isang gasgas. Galing sa pinto ng kusina, yung pinto papuntang likod bahay. Kaskas, kaskas, kaskas. Napabangon ako, naninindig ang mga balahibo ko. Imposible. Baka pusa lang o baka sanga ng puno na tinatangay ng hangin. Pero alam na alam ko yung tunog na yon. Yun yung tunog na ginagawa ni Bantay kapag gusto niyang pumasok. Dahan-dahan akong bumangon. Kumuha ako ng flashlight at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sumilip ako sa siwang ng bintana. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko siya. Si Bantay. Nakatayo, medyo marumi sa lupa, pero buhay at nakatingin sa akin. Ang buntot ay dahan-dahang iwinawagway. Nanginig ang kamay kong binuksan ang pinto. Sa unang ilang oras, puro saya lang. Niyakap ko siya kahit amoy lupa siya. Pinunasan ko yung mga putik sa balahibo niya. Sinubukan kong tingnan kung may sugat, pero wala. Buhay na buhay. Isang milagro. Pero kinabukasan, nagsimula yung mga kakaibang bagay. Unang-una, ayaw niyang kumain. Inilabas ko yung paborito niyang dog food. Inamoy niya lang tapos umalis. Sinubukan ko siyang bigyan ng kanin na may manok. Ganoon din. Kahit tubig, ayaw niyang inumin. Nakaupo lang siya sa isang sulok ng kusina, nakatingin sa akin. Bantay, kumain ka na, sabi ko. Tumingin lang siya. At yung mga mata niya? May iba. Dati ang mga mata ni Bantay ay puno ng sigla, ng pagmamahal. Ngayon, kalmado sila. Masyadong kalmado. Parang mga mata ng isang reptilya. Matalino pero malamig. Sinubukan kong isipin, baka na-trauma lang. Baka may sakit. Pero normal naman ang kilos niya. Nakakasunod pa rin siya sa akin sa loob ng bahay. Umupo pa rin siya sa paanan ko habang nanonood ako ng TV. Pero lahat ng yon, parang mechanical. Parang ginagawa niya lang dahil yun ang nakasanayan niya, hindi dahil gusto niya. At hindi na siya tumatahol, kahit minsan. Kahit noong may dumaang pusa sa labas ng bintana. Dati magwawala na yon. Ngayon, tiningnan niya lang, ikiniling ang ulo, at pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Ang aso ko ay bumalik mula sa mga patay. Pero parang yung kaluluwa niya, naiwan doon sa ilalim ng lupa. Ang kasama ko ngayon ay isang pamilyar na shell na may lamang isang banyagang katahimikan. Kung hindi siya kumakain, saan siya kumukuha ng lakas? Yan ang tanong na paulit-ulit sa isip ko. At makalipas ang ilang araw, nagsimula akong makakuha ng sagot. Isang umaga, pagbukas ko ng pinto sa likod bahay, may nakita akong isang patay na daga sa doormat. Malinis ang pagkamatay, mulang dugo. Inisip ko, baka si Bantay. Normal lang naman yun sa mga aso. Itinapon ko. Kinabukasan, isang patay na ibon naman. Pagkatapos, isang malaking itim na salagubang. Araw-araw, may bago siyang
regalo para sa akin. Parang nagpapasalamat o parang nagbabayad. Nagsimula akong kabahan ng isang araw, ang iniwan niya ay ang pusa ng kapitbahay namin. Yung pusa na palaging tumatambay sa bakod. Nakahiga lang ito sa doormat, parang natutulog, pero malamig na. At gaya ng mga nauna, walang kahit isang galos o sugat. Parang basta na lang tumigil ang pagtibok ng puso. Pinuntahan ko si Bantay sa kusina. Nakaupo siya, nakatingin sa akin. Yung malamig niyang mga mata ay parang nagtatanong, "Nagustuhan mo ba?" Parang sinasabi niya. Itinago ko yung pusa. Ibinaon ko sa kablang gulo ng hardin, malayo sa puno ng mangga. Habang naghuhukay ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa puntod ni Bantay. Hindi na ito mukhang puntod. Ang lupa ay pantay na ulit na para bang hindi kailanman nahukay. At ang damo sa ibabaw nito, mas berde at mas malago kaysa sa ibang bahagi ng hardin. Parang may isang bagay sa ilalim na nagbibigay buhay dito. Habang tinitignan ko yung puntod na hindi na mukhang puntod, biglang may bumalik sa alaala ko. Si Lola. Nung bata pa ako, dito rin kami nakatira. At palagi niya akong pinagbabawalan na maglaro malapit sa likod bahay. "Huwag kang lalapit dyan sa punso, Paulo," sabi niya. "Bakit po, Lola? Mga anay lang naman yan." "Hindi lang yan bahay ng anay," sagot niya. Seryoso ang muka. "Bahay din yan ng mga hindi nating nakikita. Ang mga nuno, ang mga laman lupa. Matatanda pa sila sa lolo mo. Sila ang may-ari ng lupang ito. Tayo, nakikitira lang." Naalala ko, tinuruan niya ako ng dapat sabihin kapag dadaan doon. Tabi-tabi po, isang paalam, isang palhingi ng respeto. Noon, pinagtatawanan ko lang si Lola, pamahiin, kwentong bayan. Pero ngayon, habang nakatayo ako sa hardin, ilang metro lang mula sa malaking punso na yon, at habang iniisip kong aso kong bumalik mula sa hukay na ginawa ko sa tabi nito, hindi na parang pamahiin, parang isang batas ng kalikasan na nilabag ko. Hindi ako nagsabi ng tabi-tabi po nung naghukay ako. Sa sobrang lungkot ko, binaliwala ako ang lahat. Naghukay ako sa lupang hindi sa akin. Gumawa ako ng ingay, ginamit ko ang kanilang hardin bilang sementeryo. Napatingin ako sa bahay. Sa bintana ng kusina, nakita ko si Bantay. Nakatayo, nakatingin sa akin. Pero sa likod niya, sa dilim ng kusina, parang may isa pang anino. Isang aninong maliit, hukot at parang gawa sa lupa at mga ugat. Kumislap ito saglit at nawala. Nagsimulang magbago ang tingin ng mga kapitbahay. Dati, si Bantay ang good boy ng kalye namin. Ngayon, iniiwasan na siya. "Paulo, yung aso mo nakakatakot na," sabi sa akin ni Aling Tess, yung kapitbahay namin sa kanan. "Palagi siyang nakadungaw sa bintana ninyo, nakatitig dito sa bahay namin, hindi man lang kumukurap, para siyang estatwa." "Pasensya na po, Aling Tess. Mula nung bumalik siya, medyo nag-iba," sabi ko. "Bumalik?" Nagtakang tanong niya. Sinabi ko sa kanya na namatay si Bantay at muling nabuhay. Tinignan niya ako na parang nababaliw at pagkatapos noon, hindi na niya ako kinakausap. Ang pinakamatindi ay si Mang Lucio, isang matandang magsasaka na nakatira sa dulo ng kalsada. Isang araw, napadaan siya sa tapat ng bahay habang nasa labas ako at si Bantay ay nakaupo sa tabi ko. Huminto si Mang Lucio. Tinitigan niya si Bantay ng matagal. Hindi siya natakot, pero yung tingin niya puno ng isang malalim na pagkaunawa at awa. Nag-cruise siya. "Hiniram mo lang yan, iho," sabi niya sa mahinang boses. Ang hiniram, kailangang isauli at laging may interes. Pagkatapos, naglakad na siya palayo. Hiniram, interes, yung mga salita niya umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi milagro ang nangyari. Isang transaksyon, isang pautang,
At ang nagpautang, malapit ng maningil. Ang tanong, ano ang gusto niyang kabayaran? At paano ko isasauli ang isang bagay na ayaw nang umalis? Nawala na ang lahat ng bakas ng pagiging aso ni Bantay maliban sa anyo niya. Hindi na siya sumasalubong sa akin. Hindi na siya nagpapahimas. Ang tanging ginagawa niya ay umupo at magbantay. Binabantayan niya ako. Kapag naliligo ako, nakaupo siya sa labas ng pinto ng banyo. Kapag natutulog ako, nakaupo siya sa tabi ng kama ko, nakatitig sa akin sa dilim. Minsan, nagigising ako sa gabi at yun ang bubungad sa akin. Dalawang mata na kumikinang sa kadiliman, hindi kumukurap. Hindi na ito ang pagbabantay ng isang tapat na alaga. Ito ang pagbabantay ng isang gwardiya sa kanyang bilanggo. At ang lamig, lalo siyang lumamig. Isang gabi nananaginip ako. Sa panaginip ko, nasa ilalim ako ng lupa, sa isang madilim at masikip na espasyo. Kasama ko si Bantay, pero hindi siya aso. Isa siyang nilalang na gawa sa putik at mga ugat at bumubulong ito sa akin. "Malapit na," sabi nito. "Ihanda mo na ang bayad." Nagigising ako na humihingal at naramdaman ko ang isang mabigat na bagay sa dibdib ko. Si Bantay. Nakahiga siya sa ibabaw ko at ang katawan niya, Diyos ko, ang lamig. Hindi lamig ng isang hayop na may sakit, kundi ang lamig ng lupa pagkatapos ng ulan. Ang lamig ng isang bangkay na ilang araw nang nakalibing. Sa sobrang takot, itinula ko siya. Nahulog siya sa sahig pero walang tunog, walang ungol. Bumangon lang siya na parang walang nangyari at bumalik sa pagkakaupo sa sulok, nagbabantay ulit. Hinawakan ko ang dibdib ko. Yung bahagi kung saan siya nakahiga, para akong napaso sa lamig. Ang init ng buhay ko, parang unti-unti niyang hinihigop, hindi ko na kaya. Alam kong kailangan ko ng tulong, pero hindi yung tulong na galing sa doktor o pulis. Kailangan ko ng tulong mula sa isang taong nakakaintindi ng mga bagay, na kasing tanda ng punso sa likod bahay ko. May isang albularyo sa kabilang bayan. Si Tata Ador. Pinuntahan ko siya. Sa maliit niyang dampa na puno ng mga pinatuyong halaman at mga anting-anting, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagkamatay ni Bantay hanggang sa malamig niyang katawan. Nakikinig lang siya. Tumatanggo-tanggo habang hinihimas ang kanyang puting balbas. Pagkatapos kong magsalita, kumuha siya ng isang maliit na mangkok na may tubig at nagsindi ng kandila. Ang mga nuno sa punso, simula niya, ay hindi masama, pero mahigpit sila sa kanilang mga patakaran. Ang lupa ay kanila. Bawat puno, bawat bato, bawat hibla ng damo. Nang ilibing mo ang iyong aso sa kanilang lupain ng walang paalam, para mo na ring sinabing, "Heto ang alay ko, tanggapin ninyo." Pero hindi po yun ang intensyon ko, sabi ko. "Walang saysay ang intensyon," sagot niya. "Ang mahalaga ay ang aksyon." Tinanggap nila ang iyong alay at bilang kapalit, ibinalik nila ang anyo ng iyong aso. Isang regalo, isang patunay na ang inyong kasunduan ay nagsimula na. Anong kasunduan? Ibinigay nila ang gusto mo, ang makasama muli ang iyong kaibigan. Ngayon, hinihintay nila ang gusto nila, isang kapalit. Yung asong kasama mo ngayon, hindi na yan ang alaga mo. Isa na lang yang sisidlan. Isang mata ng lupa na nagmamasid sa'yo. Isang kamay ng lupa na maniningil. At malapit na ang takdang araw, hihingi siya ng kapalit. Isang bagay na kasing halaga ng ibinalik niya sa'yo. Isang buhay. Isang buhay. Yung mga salitang yun, parang mga kampanang paulit-ulit na tumutunog sa isip ko. Kaninong buhay? Nagsimulang maging mas direkta ang mga regalo ni Bantay. Isang umaga, ang iniwan niya sa pinto ay hindi na isang patay na hayop. Isang look ng buhok. Mahabang itim na buhok. Kilala ko kung kanino yon. Kay Lena, yung dalagang anak ni Aling Tess na palaging dumadaan sa tapat ng bahay. Nanginig ang buong katawan ko. Itinapon ko yung buhok. Pero kinabukasan, may bago na namang regalo. Isang panyo. Ang panyong palaging nakasabit sa balikat ni Mang Lucio. Ginawa na niya itong malinaw.
Nagbibigay na siya ng mga pagpipilian. Pinapakita na niya sa akin kung sino ang mga posibleng bayad. Nilak ko si Bantay sa loob ng bahay. Ayoko na siyang palabasin. Pero parang wala lang sa kanya. Nakaupo lang siya sa sala, nakatitig sa akin. Yung malamig niyang mga mata ay puno ng paghiintindi. Para siyang sinasabing, kahit anong gawin mo, hindi mo ito matatakasan. Ang lupa ay nag-uutos at ako ang kanyang mensahero. Ang pinakamatingbi ay noong ikatlong araw. Isang maliit na tsinelas. Yung tsinelas na may mukha ni Spider-Man. Alam kong pag-aari yun ni Topper, yung 6 na taong gulang na apo ng kapitbahay namin sa kaliwa. Madalas yung naglalaro sa kalsada. Napasok ako sa lababo. Hindi na ito isang pakiusap. Isa na itong ultimatum. Kailangan kong pumili. Isang inosenteng bata, isang mabait na dalaga, isang matandang magsasaka o ako. Hindi ko kaya. Hindi ako mamamatay tao. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong bawiin ang inalay ko. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog o nagkukunwaring natutulog si Bantay sa sala, kumuha ako ng pala at lumabas sa likod bahay. Pupuntahan ko yung puntod. Huhukayin ko ang kung anuman ang nasa ilalim. Ibabalik ko sa lupa ang nararapat sa kanya at tatapusin ko na ang kasunduang ito. Habang papalapit ako sa puno ng mangga, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Bumigat, lumamig. Ang dating tahimik na gabi ay napuno ng isang tunog na hindi ko maintindihan. Isang mahinang pag-click, parang tunog ng milyong-milyong anay na sabay-sabay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi ko pinansin. Nag-umpisa akong maghukay. Ang lupa, malambot, parang bagong bungkal, pero habang lumalalim ako, wala akong makita. Walang supot, walang buto, walang bangkay, parang hinigop ng lupa ang lahat. At habang naghuhukay ako, nagsimula ang alulong. Hindi galing sa bahay, galing sa punso. Isang koro ng mga kakaibang tunog. Hindi alulong ng aso, isang matinis at kumiklik na iyak parang pinaghalong kuliglig at lobo. At yung lupa sa paligid ng punso, nagsimulang gumalaw. Bahagyang umuuga na para bang may isang dambuhalang nilalang na humihinga sa ilalim. Sa sobrang takot, napatingin ako sa bahay, sa bintana ng sala. Nandoon si Bantay, nakatingin sa akin. Pero hindi na siyang aso. Dahan-dahan siyang tumayo sa kanyang dalawang hulihang paa. Ang kanyang katawan ay umunat at nabaloktot, ang balahibo niya ay naging parang balat ng puno, ang kanyang mga paa ay naging parang mga ugat, ang kanyang mukha ay humaba at naging isang hukot na mukha ng isang maliit na matanda na may mga matang gawa sa dalawang kumikinang na itim na bato. Tumingin ito sa akin at ngumiti, ipinapakita ang mga ngipin parang mga piraso ng graba. Hindi ko alam kung paano ko nakatakbo pabalik sa loob ng bahay. Ang alam ko lang, pagpasok ko, wala na yung nilalang na yun sa sala. Wala na si Bantay. Ang naiwan na lang ay isang maliit na tumpok ng mamasa-masang lupa sa sahig. Hindi na siya bumalik. Ang aso o yung bagay na nagpapanggap na aso ay nawala na. Ang mga regalo sa pinto tumigil na. Ang mga alulong mula sa punso, hindi ko na narinig. Tapos na. Pero, hindi ako umalis. Hindi ko ipinagbili ang bahay. Sa katunayan, mas lalo pa akong nag-ugat dito. Inayos ko ang hardin. Nilinis ko ang paligid ng punso. Araw-araw, dinidiligan ko ito. Kinakausap ko. Nag-iiwan ako ng maliliit na alay. Isang platitong may bigas, isang basong may tubig, isang sariwang bulaklak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa, sa respeto. Isang araw, dumaan ulit si Mang Lucio. Nakita niya akong nag-aalaga sa paligid ng punso. Ngumiti siya.
Mukhang nagkasundo na kayo, sabi niya. Tumango lang ako. Si nga pala Paulo, sabi niya bago umalis. Nakita mo ba ang aso mo? Matagal na siyang hindi namin nakikita. Tumingin ako sa malago at berdeng lupa ng aking hardin. Tumingin ako sa punso na mayon ay parang payapang natutulog. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi ko alam kung sa akin o sa lupang kinatatayuan ko. Wala na po siya. Pero ako, nandito lang. Nagbabantay.